Hello Kathleen fans! Kath, mas masaya ngayon kay Alden. Nako, nagdidmahan na talaga. Confirm nagdidmahan ang Kathniel. At saka sobrang saya ni Ma'am Catherine, mga kasamares. Nakita talaga ito. May pa-flowers or bagong flowers si Sir Alden, mga kasamares, kay Ma'am Catherine. Yan ang aalamin natin at saka mga items natin, mga kasambreros, sa vlog na ito. Unahin ko ito. Talagang nagdidmahan. Nagdidmahan na nga talaga, mga kasambreros, ang Kathniel. Meron tayong 3 resibo na as in totally moved on na si Ma'am Catherine, mga kasambreros, kaya Daniel Padilla. Unang resibo, galing ito 13 hours ago. Rain C. Padilla, 13 hours ago. Sabi niya, tinag na dito si Naybara Lopez. Sabi niya, psst, sabi niya, tapos naka-mention si Naybara Lopez. Muhiden, gawan mo ng script to kasi 'di ba magaling ka sa mga ganyan, haha. Dined man ng sobra-sobra, hahaha, di na to magamit sa promotion ng bago mong pinupush na love team. Photo to credit. So tapos si Ma'am Catherine at saka si Daniel Padilla ay malayo, no? Parang may sila, mga kasembreros, may mga tao pa sa pagitan nila, mga kasembreros. So may nasa parang papunta na sila dun sa may venue, mga kasembreros, no? Pero yun nga, no? Never na talaga silang parang nagpapansinan, no? They're just doing, parang andyan sila, of course, para gumawa ng project at saka Christmas party ng ABS-CBN, mga kasembreros. And yun talagang hindi ko na i-flash, hindi ko na mention kasi hindi ko na kuha ng screenshot yung dun sa isa nating item. Pero yon, another resibo dito ay itong itong video na sobrang saya ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, dun sa Christmas party. Tapos ang naka-caption dito ay, "Kathniel, sakit nyo sa heart na." Sabi dito ay tapos si Daniel Padilla nakuhaan sa video, nasa likod lang. Tapos kasi parang nakita niya na sobrang saya ni Ma'am Catherine and so on. Tapos si Daniel ay nasa likod lang, mga kasembreros. So naka-shades. Mahilig talaga sa shades, no? Si Daniel Padilla, mga kasembreros. Hindi ko lang kung bakit mahilig siya sa shades, mga kasembreros. Kasi tapos parang kahit minsan ay nasa inappropriate na lugar, maraming tao, or nasa formal na occasion, may shades pa rin siya, mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung bakit ganito, no? Parang laking big deal talaga, laking deal talaga, mga kasembreros, ng shades ni Daniel Padilla. Pero yun, no? Dito ay si Ma'am Catherine at saka si Coco Martin ay enjoy sila, habang si Daniel naman ay nasa likod, mga kasembreros. So kasi nga ay front face sina Ma'am Catherine, Coco Martin at saka Vice Ganda, mga kasembreros. Sila yung pinaka main front faces, mga kasembreros, ng ABS-CBN. And then ito, ang daming pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram, no? Sa post niya sa wall at saka sa Instagram story. Tungkol ito sa kanyang KFC, mga kasembreros. Pinakauna dito ay parang may cake siya, tapos may flower sa gilid. Parang design ito, mga kasembreros, no? KFC Snow. Ang cute kasi si Snowy ay minahal na rin ng KFC, mga kasembreros. Tapos sa last part nito, actually, kasi parang behind the scenes ito ng actually kakulitan din dito ni attorney, mga kasembreros. Mamaya papakinggan natin ito, no, para ma-appreciate niya, mga kasembreros. Sa isang video dito ay parang may flower na binigay kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung ano ito, kung repost tong isa. Kasi nung binigyan siya ng parang bagong flowers ay tawag dito, sinabi na parang happy birthday, no? Tapos may mga balloons nga. Tapos yung red roses, mga kasembreros. Pero ito po ay sad to say, hindi bigay ni Alden, no? It's from KFC, mga kasembreros. Hindi ko lang alam kasi dito, parang yung ibang parang kinat nila, tapos parang may dinugtong sila na happy birthday kasi sa last. So mamaya papakinggan natin ito, mga kasembreros. Dito ay parang nasa behind the scenes, tapos yung niregaluhan si Ma'am Catherine
bag niya mga kasembreros, no? Parang ano siya, parang maleta, no? Tapos red siya mga kasembreros. And then may may picture niya, only gravy at saka yung fried chicken na mga kasembreros. Tapos binigyan siya ng flowers. Sabi sa kanya ay happy birthday mga kasembreros. Hindi ko alam kung birthday niya to nung binigay sa kanya kasi bago no, yung itsura ng Catherine bago ito na shoot nila. Para siguro birthday niya sa KFC or anniversary niya mga kasembreros. Parang ganun yata yung ginawa niya dito. Hindi yung mismong birthday niya kasi di ba March yung birthday niya mga kasembreros. So baka ano lang ito tawag dito, parang term lang na ginamit nila na kunwari ay birthday ni Ma'am Catherine pero ito po ay parang anniversary niya mga kasembreros. So dito po punong-puno ng kakulitan of course si Ma'am Catherine. Tapos ang cute-cute niya dito sa may mga times dito na siya yung humawak ng camera. Tapos binidyohan niya si John Valle. Tapos pakwela-kwela. Tapos of course kasama niya si JK Labajo. And then sina Abdul Rahman. Tapos yung ibang mga commercial models mga kasembreros. So yon. Mamaya papakinggan natin ito no. Mga kasembreros, 3 videos ito na puro KFC mga kasembreros. Yon. And then ito, so next item natin mga kasembreros. Hindi ko alam kung pinagtabi lang tong pictures na ito mga kasembreros, no? Another resibo ito nung Kathnel, Kathnel Dedmahan mga kasembreros. Kasi dito ay picture na si Daniel sa kaliwa, tapos si Baron Geisler, tapos si Ann Curtis, tapos si Kath. Tapos yung nasa taas ay Kathnel pa, no? Kathnel Days pa siya mga kasembreros. Pero hindi ko alam kung parang pinagtabi lang ba ito mga kasembreros. Parang kinat lang kasi siya, tapos pinagdugtong. Yun nga, nadidmahan. Parang nahuli lang si Daniel Padilla na nakatingin ng matagal mga kasembreros kay Ma'am Catherine dito. Actually, may caption pala ito mga kasembreros eh. Sabi dito ni so yun pala kanina no, hindi, so wait, merong caption ito no, kung hindi ako nagkakamali. Oo. So this caption or this was captioned by Silab News 9 hours ago. Sa isang bahagi ng after party habang nagpapalit ng jokes si Daniel sa ibang bisita, bigla siyang tumigil at muling napatingin or nakatingin kay Catherine ng mas matagal kaysa sa normal. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa isang sandaling para bang may silent understanding kahit ang karamihan ay abala sa iba pang artista. Hindi halata sa telebisyon na eksenang iyon pero ramdam ng audience na may ibang layer sa kanilang interaction ang momentong iyon. AI na naman tong nag-translate nito. Momentong iyon ay nag-iwan ng tanong sa lahat kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila. Full story in the event notes. So sa Live News, parang pala siya, parang makakathnel pala ito na tinignan siya. Pero wala naman, hindi na makatingin si Ma'am Catherine, no? Si Daniel lang yung huli nakatingin kay Ma'am Catherine, pero si Catherine ay hindi po nakatingin kay Sir Alden kay Daniel mga kasembreros. And then ito, so masaya si Ma'am Catherine mga kasembreros at saka spotted daw sa bahay no ni Ma'am Catherine mga kasembreros, City Soy. Post ito ni Queen Flor no kahapon. Spotted para City Soy sa bahay nila Catherine. Catherine spotted holding hands. So ito pa mga kasembreros ay masaya ako. 261 likes mga kasembreros, na masaya ako kapag ganito ang balita. Pero hoping no, wala kasi tayong resibo talaga na video mga kasembreros or picture na hindi edited no. Ito kasi medyo edited lang siya, pero we're thankful kay Ma'am Queen Flor kasi isa rin siyang solid na Cathinatic mga kasembreros. So sana meron tayong resibo no. And alam natin na tutuwa ako sa comments na masaya si Ma'am Cath kay Alden. Tapos ganun si Alden kay Ma'am Cath. Although, yung sinasabi nila, of course, no, sa mga recent interviews ay single sila mga kasembreros. And, they're doing both happy, no, sa kanilang
ginagawa na separate projects, separate na mga works mga kasembreros. Pero alam natin na hindi napuputol ang kanilang ugnayan kasi nga during their interview sa Hello Love Goodbye, Hello Love Again ay hindi din naputol yung kanilang communication mga kasembreros. So yun, no? Marami ako nakikitang comments, hindi ko lang na-screenshot, no, na masaya si Ma'am Catherine kay Alden mga kasembreros. And nakita naman yun no, glowing. Parang alagang Alden, no, yung term ng iba mga kasembreros. Iba ang alagang Alden. Kasi siguro minsan ay pinapadalhan ng mga pagkain, no? And alam naman natin yun mga kasembreros, nagpapadala talaga ng foodie si Sir Alden mga kasembreros kay Tisay or kay attorney. Part yun ng kanyang kasi no, love language, yung pagbibigay mga kasembreros. Isa sa mga magandang love languages actually yung giving, no, mapagbigay ka mga kasembreros. Kasi ang tao, kahit ano pa yan ka pangit. Grabe sa pangit, no? I mean, parang kindness makes a person more beautiful and attractive. No, kasi kapag ang tao, kahit anong estado, kahit mahirap tayo, kagaya natin, ay kapag mapagbigay ka, ay papang nag-iiba yung paningin ng tao. Nagiging positive mga kasembreros na kunwari matulungin ka or kunwari ay dito mapagbigay ka, so nag-iiba talaga ang paningin ng tao. Kumaga pa nirerespeto ka at saka nilook up mga kasembreros at minamahal of course because you are kind and a giver mga kasembreros. So that's who Sir Alden is mga kasembreros. May ano pala yun may caption pala yung KFC post ni Ma'am Catherine sa kanyang wall sa Instagram store, sa Instagram mga kasembreros. So sabi niya dito ay Bernardo Cath, KFC chicken plus dessert always a yes. Tapos sa heart, the OG 6-piece bucket paired with a new chocolate mousse that's so soft and so chocolatey is officially my holiday craving combo. Tapos may emoji mga kasembreros, no? So yun po. And then ito grabe yung makapanlain to kay Ma'am Catherine, no? Posted by Tets Ubaldo. Pero sabi niya kasi ito, pinagtanggol niya si Ma'am Cat, si ate na perfect artista at superstar yung inalipusta mo, brr. Kayo na bahala humusga kay ate na maganda. Si kasi, Rosalie Lumba, sabi niya dito sa post niya ay akala ko binti lang ang baliko, pati pala braso at kamay. Kaya ayon kanal. Inalipusta si Ma'am Catherine, hindi alam na bilyonarya ito. So shout out sa sana magkaroon tayo ng spirit of spirit of kindness, no? At saka wag pa yung social media, wag nating gawing basura, no? Kasi dahil sa gusto lang natin manglait ng tao ay parang we throw words na hindi natin lalaman yung kanyang epekto, no, sa iba mga customer, especially sa mga fans na pinagtatanggol talaga si Ma'am Catherine. Dito ang dami ng negatron, wag na nating dagdagan, no? Sana po ay gawin nating safe at saka friendly environment ang social media mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Julia Montes na featured 20 hours ago, the Philippines Showbiz, no? Besties, Catherine Bernardo and Julia Montes at the ABS-CBN Christmas Special 2025. So tapos picture ni Ma'am Julia at saka ni Ma'am Catherine, no? Naka-glasses si Ma'am Catherine tapos naka-shades naman si Ma'am Julia Montes, no? Parang na yata, no? Parang may wedding ring or engagement ring na itong si Ma'am Julia Montes, of course, no? With Coco Martin, mga kasambreros. So tapos naka-black si attorney, naka-brown naman si bestie na si Julia Montes, mga kasambreros. Tapos meron pa palang picture doon na iba, no? Si Darla Saurer, kasama si Kath at saka si Ma Salvador. So ito yata yung time ng rehearsal nila, no? Na kung saan ay ang ganda ng ganda mga outfits ni Ma'am Catherine, yung balot na balot siya. Naka-black siya dito at saka parang yung nasa loob niya ay ano siguro to, parang naka-built-in na damit, mga kasambreros, pero hindi mo na kailangan ng dalawa na damit, naka-built-in na siya na ganyan na may kwelyo, may collar at saka
stripe na black and white. Tapos black yung isang nakasapaw. Tapos si Yamaha naman ay naka-jacket na leather na black. Tapos naka-shades naman. Si one of the queens of the dance floor, mga kasambreros, no? Si Ma'am Maha Salvador. Tapos kasama of course si Darla Saurer, no? Love, Joy, Hope, mga kasambreros. So ito yung time na sila nagre-rehearsal pa, mga kasas. Pero kagabi lang na post ni Darla, mga kasambreros, no? Kung kaya ngayon lang po natin napopost. So yun po. And abangan natin yung pasabog ni Sir Alden, of course, na kanyang ARXV 15th anniversary sa showbiz, mga kasambreros. So ang inaabangan ko dito yung talagang yung number niya na kakanta siya ng worship song, at saka yung may family daw siya na mag-intermission number. Nakasama siya, mga kasambreros. So, grabe, 2 araw na lang. Actually, dalawang tulog na lang, mga kasambreros. Ultimate fan meet na ni Sir Alden. Hindi ko lang alam kung naubos yung tickets ng general admission, pero dun pa lang sa platinum at saka sa diamond, yun yung sold out na. Tapos hindi ko lang, baka sold out na rin, mga kasambreros, na mababalitaan din natin yan kapag nag-update ang kanyang mga admins, mga kasambreros. So yun, talagang pinagpapala. Hindi nakakalimutan ni Sir Alden talaga yung word ni Lord, no? Yung pagsamba sa kanya, sa kanyang ultimate fan meet, kasi kakanta siya ng worship song na Bless the Lord, oh my soul. Kagaya ng parang nag-rehearse sila, mga kasambreros. So bless the Lord, oh my soul. So parang pareho pa rin ang ginawa, no, ang Kathleen. Kakanta si Sir Alden, tapos si Ma'am Catherine naman kumanta lang din sa ang kanilang intermission number or production number, mga kasambreros, sa Christmas Special 2025. So yun, and may nagtanong sa akin na bakit parang ganoon yung Christmas party ng ABS-CBN. Yun nga, inisip ka na talaga natin, nagtitipid sila, mga kasambreros. Hindi na sila nag-Araneta o nag-Cuneta Astrodome, no? Kasi nga sobrang parang they're facing financial struggle din yan, mga kasambreros. At saka hindi ko lang alam, no, bakit ganun. Sikat naman yung artista ng ABS-CBN. Tapos malaki naman yung income ng mga pelikula, no? Yung meet, greet, and buy ngayon parang pumapalo rin sa takilya. Tapos sikat naman yung mga endorser. Yung mga endorsers tsaka endorsements nila, marami naman, no? Hindi ko lang alam kung paano na-manage, mga kasambreros, at saka nagkukulang pa rin sila sa pagbabayad ng share nila sa TV5, mga kasambreros, no? Hindi kasi biro yun, no? 1 billion. Hindi lang siya million, kundi billion, mga kasambreros. Pero hayaan na natin, hoping and praying na magkaroon ng solusyon, no, ang problema ng ABS-CBN, mga kasambreros, at para alam mo, magkaroon naman sila ng stable na mga shows, like makipag-collaborate sila sa GMA. So okay naman ang GMA at saka ABS-CBN so far. Tapos para magkakaroon sila ng collaboration sa All TV. Yung All TV, parang kay Manny Villar naman yun, mga kasambreros na channel or frequency. So si Willie Revillame nasa All TV yata, mga kasambreros. So yun siya. Parang magbubukas ulit siya ng show. Hindi ko lang sure 100% kung sa sa TV5 ba or sa All TV si Willie Revillame, mga kasambreros. So napunta na tayo sa kung saan, no? Pero yun po, mga kasambreros. Alright, so yan lamang sa ating Kathleen items na may halo ng kung ano-ano. May halo na kung ano-ano, mga kasambreros. So sana po ay pakinggan natin itong mga ang kukulit ni Ma'am Catherine dito sa KFC niya, mga kasambreros. So yun, enjoy watching, tapos salita ng Panginoon afterwards, mga kasambreros. Today po is December 11, 2025. Blessed Thursday po sa bawat isa, mga kasambreros. Ipipicture ko si Snowden later. Alam mo. Action!
Maligayang Pasko! sa inyo. Ma... Hi! Anyang. Niyong. Hey. Sige, photoshoot na tayo. Thank you. Nakaka-gutom. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Say hi. Sir Boss. You visited us. Yeah, actually, kapag hinarap mo automatic, hi! Ang cute. Oh, ganda na quality. Oh my gosh! Oh my gosh, may ulit! Kaya sila tumatakbo! Tayong macarons. Ang ganda naman ay that's red. Red! Ito sticker. May sticker? Wow, yeah. Mukha mo. Ay, oo nga! Ay, gusto ko na to! Thank you! Happy birthday! One more. KFC on At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasembreros. Ang title natin ay Yes, Love pa rin. 1 John chapter 4 verses 7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He does, or he who does not love does not know God, for God is love. So mga kasembreros, parati ko rin kayo nire-remind na kung gusto niyo magsimula sa inyong faith journey sa pagkilala ng ating Panginoon mga kasembreros ay magsimula kayo sa mga libro ni John mga kasembreros. So sa Gospel ni John, tapos sa 1 John, 2 John, 3 John mga kasembreros. So kasi pupunuin talaga kayo ng pag-ibig mga kasembreros. Dito sinasabi kung ano ang tamang pag-ibig na hindi siya kung magpapag-ibig sa masama, tolerating sa mali mga kasembreros or sa kasamaan. Although yung 1 Corinthians, yung 13 mga kasembreros, ay doon talaga yung eksaktong words or description mga kasembreros kung ano dapat ang uri ng pag-ibig, ano ang tamang pag-ibig, description ng love mga kasembreros in general na naayon at pleasing sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng love ay tama sa harapan ng Panginoon mga kasembreros. May mga iba, ang love ginagamit nila sa masama, sa masamang relasyon, sa masamang hilig, sa masamang pagkanais mga kasembreros. So which is hindi tama sa harapan ng Panginoon mga kasembreros. So dito si Apostle John mga kasembreros ay yes, love pa rin sabi niya kapag minamahal doon natin ang ating kapwa-tao, especially our family, our brethren sa church, ang ating mga kapitbahay, and the people around us in general, ay nasa atin ang love na ito ay mula sa Diyos mga kasembreros. So ang lahat daw na nagmamahal ay kung pa isinilang na mula sa Diyos mga kasembreros. And kilala ang Diyos kasi ang nature at saka character talaga ng Panginoon, God is love. God is love. Parati nating nababasa, nakita natin sa mga sasakyan, sa mga posters, sa mga posts sa Facebook, narinig natin sa mga sermon sa simbahan, mga preachings mga kasembreros, sa mga notes, and God is love mga kasembreros. So that's one of His famous characters or famous natures mga kasembreros na siya po ay pag-ibig. And actually pag-ibig lang yung panalo ng ating salvation mga kasembreros through His Son Jesus Christ. Kasi imagine niyo, wala nang karapatan ng tao na magpatuloy, kasi kung hindi pinadala ni kung may reason or may dahilan na pwedeng ipadala ni God the Father ang kanyang kaisa-isang anak,
para tayo ay iligtas, para tayo ay bigyan ng access patungo sa Kanya, para tayo ay mag-continue, no, sa mundong ito, sa earth, mga kasambreros, ang lahi ng humanity, ay may 4 na letra lang na rason siya. And that reason is love, mga kasambreros. Yung divine love na great love na hindi siya kayang ilarawan, hindi siya kayang i-measure ng tao, ng human standards, mga kasambreros. Kung kaya ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, na walang nagsabi sa kanya ng tao na, oh, yung mga nilikha mo, punong-puno ng kasalanan, no? Hindi na sila mapapatawad ng mga pagkatay lang ng baka o ng mga ibon or ng mga hayop and so on. So hindi na kaya, no, yung mga peace offering, yung mga sin offering, hindi na kaya, mga kasambreros. So walang tao nagsabi ng ganun. It's His will, no, kalooban talaga ng Panginoon. Grabe, no, alam nyo, ako minsan kapag gumagawa ako ng word, bigla na lang ako naiiyak sa grabing pag-ibig ng Panginoon, mga kasas, grabing awa, grabing pagpapatawad, grabing provision, grabing kabutihan, grabing, lahat grabe, mga kasas. Hindi mo kayang i-describe ng mere words, even your adjectives in superlative degrees na siya, mga kasas. Even i-multiply mo pa ng 1 million, 2 billion, trillion times, kahit na i-add mo pa at saka i-multiply mo pa ulit, mga kasambreros, in 1 trillion times, hindi siya kayang tumbasan ng human measurements, mga kasambreros. Unequal, no, ang pag-ibig ng Diyos, mga kasambreros. So kung kaya kapag tayo ay kapag ginagawa natin ito, mga kasambreros, sa ating kapwa-tao, no, kapag tayo rin po ay loving sa ating magulang, sa ating anak, asawa, kapatid, ay ibig sabihin ang spirito ng Diyos, ng character ng Diyos, mga kasambreros, ay nasa atin at nagpapatunay ito na kilala natin ang Diyos, no? Kilala natin siya because He is love. If we practice love sa ating magulang, sa ating anak, kapatid, asawa, and so on, sa kapatiran sa church, ay kilala natin ang Diyos because that's one of His natures, mga kasambreros. This verse, God is love, from the book of 1 John in the Bible, encapsulates a profound truth about the nature of God. It speaks to the essence of who God at His core, love, no? Yun yung pinaka-core niya, mga kasambreros. So yung mga hindi naman nakakilala kung hindi naman umiibig, ay hindi nila kilala ang Diyos, mga kasambreros, because God is love nga. So parang di ba, anak mo, kilala mo, ugali ng anak ko, ganito siya, ugali ng asawa mo, ugali ng kapatid mo, ugali ng kaibigan mo, ugali ng malapit sa buhay mo, mga kasambreros, sa tao. So ganun, di ba? So ganito din po dapat ang nasa isip natin na kung hindi tayo nagmamahal ay hindi natin kilala ang Diyos because God Himself is love, mga kasambreros. So God's very being is defined by love and everything He does is driven by love. This verse reveals that love is not just something God does, but is the very fabric of His being. So kung magpahibla, no, fabric, mga kasambreros, no? Parang isang damit na ito yung ito yung kanyang composition. Ito yung nature niya, mga kasambreros. It emphasizes that love is not just an attribute of God, but it is His very nature. So ito yung kanyang para sa isang tela, hindi mo siya pwedeng para sa isang damit, hindi mo siya magagawa kung walang fabric, no, walang mga tela, mga kasambreros. Have you ever stopped to think about what it means to say that God is love? It signifies that every action, every decision, every thought that God has towards us is rooted in love. It means that God's love for us is consistent or constant, unchanging, and unconditional. Reflecting on this truth can bring us great comfort and reassurance, knowing that we are always held in the embrace of a loving God who only desires the best for us. So remembering that God is love can serve as guiding light as we navigate through life's challenges and uncertainties, leading us towards greater trust, peace, and gratitude in our relationship with Him. So this notion of God being love is echoed throughout the Bible. So yun nga, no? Yung 1 Corinthians chapter 13, I also encourage you to read that, mga kasambreros. John 3:16, no, yung mga related verses niya, mga kasambreros, na napakasikat, mga kasambreros, no, ng John 3:16, mga kasambreros. So tayo po bilang tao ay encourage ni Apostle John and the Lord Himself na tayo po ay mapagawin nating damit yung pag-ibig, mga kasambreros, kasama ang humility, respect, faith, forgiveness, and so on.
To truly love others means to align our actions and attitudes with God, who is the source of love. So ito yung mali kasi yung nature ng tao na binabase nila yung kanilang pag-ibig sa kanilang asawa, sa kanilang anak o asawa o kapatid, mga kasmeros. Kasi kunwari ang asawa mong lalaki, naubusan na ng love. Yung asawa mong babae, naubusan na ng love. So, wala kayong source, no? Kasi wala ang Diyos sa gitna ninyo. Pero kapag nasa gitna ninyo ang Diyos, kapag maubusan ka ng pag-ibig at saka pasensya sa iyong asawa, ay makakasalo ka muli. Lord, give me love, make me a loving person sa aking asawa, sa aking anak, asawa, kapatid, mga kasama, magulang. So, ganun siya, no? Yun ang pagkakaiba. Kung kaya maraming mag-asawa, especially yung mga non-Christian and non-believers, naghihiwalay sila, no? Kahit marami ng pera, they're famous, they're influential, they're rich, mga kasambreros, naghihiwalay pa rin sila because hindi nakatuon, hindi naka-root, hindi nakaugat, mga kasambreros, yung pag-ibig nila sa bawat isa sa Panginoon, mga kasambreros. So, parang umiikot lang yung love, yung kanilang mundo sa bawat isa. So, kapag nawala na ng love ang isa, so tapos nawala na rin isa, so wala na sila makakapitan at makukuhaan because hindi sila nakasentro at naka-angkla ba, no? Nakatali, mga kasamaras, at nakaugat sa mismong source ng love, that is God. This type of love goes beyond mere words or emotions. It is a selfless and sacrificial love that seeks the well-being of others above our own desires. It is a love that reflects the nature of God, who is love personified. So, ganun siya, mga kasamaras. So, parang naging tao yung love, mga kasamaras, because it creates something. It creates more meaningful and purposeful life, mga kasambreros. Kung ang love na ito ay hindi siya mere emotion lamang na in love ako, talagang gustong-gusto ko siya kasi ganito siya. So hindi lang siya ganun, mga kasambreros, but it is rooted sa main source ng ating Panginoon, mga kasambreros. So sa ating final thought, you have to balance your family, your work, mga kasambreros, your leisures, your entertainments, your gala-gala, your social media time, mga kasambreros, and we have to show kindness, no? Kasi ang love ay kalakip yan ng kindness, no? Magiging mabait ka, magiging mapagbigay, maunawain, magiging mapagpatawad, maging humble, maging understanding. So hindi man tayo perfecto, yes, given yun, pero andun yung mga characters na ito to support na kung magmamanifest ba at mag-support na ng love, mga kasambreros. So, bakit ka makita sa'yo na loving ka kapag ikaw ay kind, no? Makita sa'yo na full of love ka kung ikaw ay mapagpatawad, kung ikaw ay mapagpakumbaba, kung ikaw ay nagpapaubaya sa iba, no? So, ganun siya, mga kasambreros, kung ikaw ay mabait, no? You cannot say that you have love or you have the love of God if hindi ka nagbibigay ng chances and so on, mga kasambreros. So, ito yung magpapatunay ba, magsusupport ng proof, mga kasambreros, na you are a loving person and you have the love of God if you perform good characters, mga kasambreros. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, no? Ng panampalataya, ng pag-asa, and all good attributes as we imitate or duplicate God or Jesus Christ, mga kasambreros. In His mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.